Ako noon, hindi po ako din makatulog. Lagi po akong nag-aalala. At pakiramdam ko, nagkakaroon na ako ng heartburn. Subalit, sa gabay at patnubay ng Panginoon, iba yung kagalakan, kapayapaan ng kaisipan, tugon sa aking puso at kalooban, aking nakakamit mula sa Amang Dakila. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Marami pong biyaya, maraming biyayang hindi ko na kayang bilangin. At sabi ko nga po last week, kulang ang hibla ng buhok ko para sa mga biyayang natamo ko. Di po ba? Yung pong magising tayo ng umaga, yung huminga tayo ng mapayapa, di po ba, isang biyaya na. How many seconds are there in a minute? Ilang pong minuto sa isang oras? Ilang pong oras ang isang araw? Ilang araw po ang isang linggo? Ilang araw po ang isang taon? Mapakamahaba po. At ang next question ko po, ilang taong 61. O, tamo po, 61 years old na po siya nakakatanggap ng biyaya. At sa dami din po ng buhok niya, kulang pa po ito sa biyayang natamo niya kagaya ng natamo ko. At natamo nating lahat. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Mami Marisa, maraming salamat po. Sadyang galak na galak ang puso ko. At ito po yung minithi ko. Sabi ko, Ama, gusto kong magpuri sa iyo. Magpasalamat sa napakaraming biyayang natamo ko. Nakamit ng kabiyak ng puso ko. Bagamat manakanak ay may pagdalisay, subalit sa tulong at gabay mo, hindi ko na nararamdaman ang lahat ng kawalan. Palakpakan po natin ang buhay niya, Diyos. Kanya po kayo, sabi ko nga, hindi ako mapapagod, anyayahin kayo. Kung ano man po meron kayong worry, kung ano man po ang karamdaman nyo, kung ikaw man po iniiwan ng kabiyak mo, at sumakibilang bakod siya. Alam niyo po, huwag kayong malungkot. Totoong-totoo po. Nakukuha sa dulog yan, nakukuha sa dasal. Kanya palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kung kayo po'y may karamdaman, narito po ang ating Apo Kunching. Sa tulong at nubay niya po, manalig po kayo. Ang kinin ninyo, at kung kayo po ay nananalig ng tapat sa inyong kalooban, kagalingan ay kakamtan. Amen po ba doon? Nawa po, sama-sama tayong mag-prosper sa taong ito. Ang kinin po natin ang bawat biyaya ng Panginoon ng may galak sa ating kalooban. Ang kinin po natin ang lahat ng mula sa Kanya ng may katapatan sa ating puso't kaisipan. At maniwala po kayo. Wala na kayong sasabihin kundi, thank you, Lord. I'm so blessed sapagkat nakilala kita, Panginoon. I'm so blessed dahil nga po, inakay mo kami sa dambanang ito, sa gawaing ito, at dito nga po sa lugar na ito, nakilala kitang lubos. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos at magandang umaga sa inyong lahat. Salamat po, mahal na kapatid. Purihin, dakilain ng ating Panginoon. Alam niyo po, nawa tayong lahat ay magkaroon ng lakas ng loob para ipagsigawan ang lahat ng ginagampanan ng Diyos sa ating buhay. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Habang nagbabahagi ang kapatid ko at ang mga kapatid ko pang magbabahagi, ito lang po ang ipinasok sa aking kaisipan habang pinagmamasdan ko si kapatid na Pramit. Alam niyo po, sa bawat kapahayagan ng kagalakan na mula sa ating Diyos, sino man ang tumindig sa oras na ito o sa harapang ito, isang patutuo ng ating Panginoon na ang sinusundan natin sa dakong ito'y totoo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat, sabi nga, bakit ka palilito pa? Samantalang may isang Apo Kunching na tuwirang ginagamit ng ating Panginoon na kung ikaw ay tatanggap tao, ikaw ay nakadarama tao, at ikaw ay maniniwala tao na may Diyos na buhay, lahat ng sinasambit po ng banal na Espiritu ay magiging katotohanan sa buhay mo. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, siguro po walang magsasabi sa gitnang ito na sasabihin nila na, ay pumunta ako doon sa dambahan yun. Wala naman ako natanggap. Sige nga, magtaas po ng kamay yung walang tinanggap. Naku, nakakahiya kay God pag sinabi niyo wala kayong natanggap. Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, sabi ko nga po sa inyo, kahit kayong ka lang pumunta sa dahong ito, sigurado may naramdaman ka na. At kapag may nararamdaman kang kakaiba sa puso mo na hindi mo dating nararamdaman, ibig sabihin, may tinanggap ka na. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat, yan po yung kapangyarihan ng Panginoon na hindi natin kayang masuri. Na kapag pinadama sa puso mo, nako,
mararamdaman nyo talaga kakaiba. Amen po ba yon? At syempre po, kailangan din, kapag may nararamdaman kayong kakaiba sa puso nyo sa dakong ito, pahalagahan nyo rin yung pandaman na yon. Sapagkat kung hindi nyo pahalagahan yung pandaman na yon, alam nyo po, mababaliwala po yan. Hindi nyo mabibigyan ng lalim kung ano yung damdamin na yan. Ang hindi nyo alam, para po kayong nakopido na. Kapag naramdaman nyo yung damdamin na yan, sa pagpasok nyo pa lang sa dakong ito at pinangalagaan nyo po, hindi po yan mawawala kailanman. Bagkos, ikaw mismo sa sarili mo, hahanap-hanapin mo ang dakong ito, hahanap-hanapin mo ang tinig ng banal na Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching, at araw-araw mimithiin mo. Kung halimbawa, sa pagtungo mo sa dakong ito ay gumagawa ka ng dahilan sa mahal mo sa buhay, nako, pupunta ako sa palengke, pero hindi pala sa palengke, dito pala pupunta. Nako, pag naramdaman nyo na po yung damdamin na yan na mula sa Diyos, kahit pagalit pa ang kasama mo, ang asawa mo, ang anak mo, sasabihin mo, totoo, pupunta ka sa dambana ng paligi. Boy po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Sapagkat minsan, may mga pandama na nahihiya silang sabihin na pumunta siya sa dakong ito, samantalang, hindi nila alam, hindi naman tao ang tinutunguhan sa dakong ito, kundi ang ating Panginoon. Amen po ba yun? Nawa po, yung pandaman nyo na yan, kung may naramdaman na kayo ngayon, wag na wag nyo na yung pawawalan, ha? Wag na wag nyo na pong pawawalan. At sigurado po, kakaiba pong kumilos ang ating Panginoon. Kapag na-capture na po niya ang puso nyo at isip nyo, kahit hindi kayo makatulog ng magdamag, walang sasakit na ulo sa inyo. Amen po ba yun? Kahit wala kayong pera maghapon, walang sasakit na bulsa sa sarili nyo. Kundi, pakiramdam nyo po, kaya kayong buhayin sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Ang susunod pong magbabahagi sa oras na ito ay isang pasyente naman po, ay tagasunod ang tatawagin ko, upang doon ay higit po niyang maipangalandakan anong uri ng kapangyarihan meron ang ating Panginoon sa dakong ito para dapat siyang manahan habang buhay na siya'y nabubuhay sa mundo. Tatawagin ko po ang aking tita. Ito po, nag-iisa lang sa buhay, hindi na nagkaroon ng kabiyak, at inilaan na ang buhay niya para sa ating Panginoon. Subalit, nang dahil nakamtan po niya sa dakong ito ang tunay na liwanag na mula sa ating Panginoon sa pamagitan ng mahal na Apo Kunching, wala na po siyang sinasambit ngayon, kundi Amen. Amen. Magandang umaga po sa mga alagad, choir, caps, tagasunod at pasyente. Ang sabi nga po ng ating Mother of the House, paano mo mapananatili sa iyong puso ang damdamin na ikaw ay hindi na mawalay sa ating Ama? Totoo po yun, sapagkat simula po nang ako'y karating dito sa dambana ay nagsumakit na po ako at nagsumikap na wag na akong mawalay sa Ama, sapagkat sa kabila po ng aking nakaraang dating buhay na nasa bisyo nga po ako, sigarilyo, lahat-lahat na po, kasamaan na ugali. Yun po ay napawing lahat, natanggal po dito nang makarating ako sa dambana. Na inyalis ko na po yung kapag may kagalit po ako, kamag-anak, hindi kamag-anak, sinasabi ko po, o ayos lang, kung hindi mo ko batiin, nagbabawas naman ako ng kamag-anak talaga eh. Ganyan po ako sa dating buhay ko. Pero sa ngayon po, wala na po yun. Kaya nga po ng ating Mother of the House, panatilihin natin sa puso natin ang damdamin na nasa atin na. Ibigay na sa atin ng Ama na para wag na tayong mawalay sa Kanya. Sa totoo lang po, sa dating buhay ko pa,
nung wala pa ako dito, tuwing bagong taon po, may ginagawa akong sa buhay ko na sabi po ng mga kaibigan ko, mga kamag-anak ko, totoo daw po yun. Magsuot daw po tayo ng polka dots para pabiyaya yung darating na taon. Taon-taon po yun, nung ako ay wala pa dito, ginagawa ko po yun. Magpapabarya pa po ako ng coins. Nasabi rin po ng mga kaibigan ko, bago dumating ang alas 12, kakalugin mo sa kamay mo pag ganyan para mabiyaya din. Ngayon po, nang ako'y makarating dito, nagnilay po ako. Sabi ko, Ama, ngayon pong taon na ito, ako ay babaguhin ko na yung dating nakagawian ko sapagkat sabi nga po, bago na ako, pinipilit ko, nagsumakit ako mabago. Kalooban mo po ang susundin ko, hindi po yung mga anik-anik na yun, hindi na po yung mga polka dots na yun, mga kinakalog na yun. Binago ko po, hindi po ako na ganun ngayong taon na to. At sinabi ko po, at ako po ay nagnilay, sabi ko po, Ama, ikaw po ang nakaalam ng lahat. Sa'yo ko po binibigay ang aking sarili kung paano ang magiging buhay ko sa hinaharap kong taon. At lahat po ng aking mga pagkakasala, lahat po ng mga pagkakamali, at lahat po ng pagkukulang ko sa inyo, iniiwan ko na po sa year 2013. At ayoko na pundalin ang lahat ng malungkot na damdamin sa akin sapagkat gusto ko na nga po na magbago na ako ng tuluyan. At hinihiling ko po sa Ama na, Ama, ayoko na pong mawalay sa iyo, kaya gabayan mo po ako sa taong hinaharap na ito. Bagaman po at ako ay paminsan-minsan ay nagiging paminsan-minsan ay nagiging tao na nakalilimot. Hinihiling ko po sa iyo, Ama, na tanglawan mo na ako, gabayan mo ako sa aking, bagaman at ako ay nag-iisa sa buhay. Ikaw lang po ang aking inaasahang kasama, Ama, kaya ikaw na po ang bahala sa akin. Di po ba masarap na sabihin sa ating sarili na kapiling natin ang Ama, kapiling natin sa buhay natin, sapagkat kung nakahiwalay sila sa atin, ano na nga ba ang magiging buhay natin? Siguro, kung ako wala dito, sabi ko nga po sa inyo nagnilay po ako yung pong nasayang kong panahon nung ako ay wala pa rito ay napakalaki. Nasayang na pera at nasayang na buhay, pananampalataya. Tayo daw po ay binibigyan ng pagkakataon ng Ama na kung paano natin siya susundan, kung paano natin siya pahahalagahan. Tayo po, nagpapahalaga po tayo. Sa dating buhay ko po, wala akong pinapahalagahan kung hindi yung nakakamit kong biyaya na hindi naman galing sa Ama. Subalit ngayon po, kahit eka nga ay wala akong trabaho, wala akong pinagkakakitaan, maligaya po ako sapagkat kapiling ko naman ang Ama sa bawat araw, bawat oras. At ako nga po nung dumating ang bago mag-alas 12, nagnilay po ako, Ama, bahala ka na sa akin. At ako nga po pala ay mayroong kwento sa inyo, narinig, sabi nga po ni yung kwento na narinig ko sa misa noong bagong taon. Yung daw pong anak,
nasa baba. Yung daw pong ama, nasa taas. Nakita raw po yung anak naglalakad. Sabi daw po nung ama, bigyan ko nga ng pera itong anak ko nito. Naghulog daw po ng 1,000. Pinulot naman nung anak. Sige, lakad na rin yung anak. Tapos sabi raw nung ama, hindi ako napansin ng anak ko. Naghulog daw po uli ng 2,000. Hindi rin daw po pinansin ng anak. Natuwa pa rin, dinampot niya yung 2,000. Subukan ko nga. Kumuha raw po ng malinggit na bato. Pinukul yung anak. Nung pukulin po yung anak, tinamaan po. Tumingala po. Ganyan po ang tao. Sa mga biyaya pong ipinagkakaloob, hirap na hirap tayo magpasalamat. Pero pa sa pagsubok, nakatingala tayo sa langit. Ama, patawarin mo ako, nagkasala ako. Ganyan daw po ang tao. Kaya, yan po isang aral na natutunan ko nitong taon na ito na ang pasasalamat sa Ama ay kailangan huwag nating kalilimutan. Yan lamang po at magandang umaga ulit. Salamat po, Tita. Alam niyo po, kapag nakadama ka ng damdamin na mula sa Diyos, isa lang magiging tanong mo talaga, bakit ngayon ka lang dumating sa buhay ko? Amen po ba yun? Subalit saan pagninilay, doon ay kahit ikaw makasusuri ka rin. Kung sa oras na yon na nasa pagkatao ka at nahihirati ka sa pangmundo, masigit alam ng Diyos na kung ibinigay niya noon na ikaw ay aliw na aliw sa mundo, hindi mo rin siya mabibigyan ng pansin. Amen po ba yun? Kaya ang lahat ay takda. Takda ang lahat. Kaya nawa, ang bawat isa, lalo na sa pagkakataong ito, sa aking pandama, bilang isang katauhan at sa kalooban ng ating Panginoon, sa pamagitan ating mahal na Apo Kunching, alam ko po na bawat taon na dumaratal at lumilipas, lahat ay magaan. Amen po ba yun? Sapagkat ang ating Panginoon ay kasama nating nagdadala. Kung ikaw mismo, sa palagay mo, nagbibigatan ka, ibig sabihin, hindi mo kilalang lubos ng Diyos, nagbibigatan ka eh. Amen? Kaya, tayo nagagaanan sapagkat alam natin na kasama natin ng Diyos. Unahin ko lang po isang kabataan, kapatid. Ano po? Tatawagin ko po ang isang kabataan, si kapatid na Leandro ng Kaligi. Isang magandang umaga po sa ating lahat, sa buong kapatirang Divine Mercy. Ang ibabahagi ko lang po dapat po nung pa pong facilitator po yung shepherd po namin, si Mami Promise, yung pong kung ano nga po yung mga biyaya na kamtan mo nung nagdaang taon po. Yun po, talaga pong gustong-gusto ko pong magbahagi nung para po isiwalat po sa inyo kung ano po yung mga natanggap ko po nung na talagang imposible ko matanggap pero posible ko po natanggap dahil po sa Ama. Yun po, na ang dami-dami ko pong nakamtan nun na daan na dapat ko pong ipagpasalamat sa Diyos na gumamit po siya ng mga anghel po na wala nga pong pakpak pero po ginagamit niya po para po sa akin. Yun po. Kaya po kukunin ko po yung pagkakataon na to para po makapagpasalamat po sa kanila, kila Tita Annabelle po, kila Mami Promise po, saka po, lalong-lalo na po kay Tita Alma po, saka po sa asawa ni Tito Edwin po na sila po yung ginamit ng Diyos sa tuwing pong kapag po, halimbawa po, mayroon po kaming kailangan po na hindi man po ako magsalita, dinudulog ko po sa Ama. Tapos, ayun po, nakakagalak lang po ng puso na hindi ka man po tuwirang magsalita sa kapwa mo. Ipagkakaloob po ng Ama kung ano po hinihiling mo, nagagamit po siya ng tao para mapatunayan niya sa iyo na buhay po siya na buhay po siya sa mga taong nagpapakatotoo po sa kanya. Saka po nagpupurit, nagpapasalamat din po ako sa Diyos kasi nito pong nagdaang December 19 po ika-4 na taon na po naming mga kabataan na nagbibigil
Ayun po na kung paano po nung una po talaga pong walang-wala po kaming natututunan kasi nga po hindi po namin nilalagay sa isip namin saka sa puso namin ng mga bawat na pagninilayan po namin sa vigil namin na parang wala lang po talaga sa amin. Tapos habang lumilipas po yung mga panahon na unti-unti po nakakatanggap po kami. Ayun po, ipinagpapasalamat ko po yun sa Ama kasi talaga po ngayon talaga po meron na pong masasabi kong naiba po sa aming mga kabataan na ibang-iba na po kami sa mga kabataan po ngayon na nasa sanlibutan. Na kung paano pong dati talaga agaw na agaw po kami, tangay na tangay po kami ng makasanlibutang gawa, makasanlibutang mga nilalang. Ngayon po lagi na pong meron pong pagninilay, saka po meron pong laging isinasaalang-alang. Tapos ayun po nadama ko po sa sarili ko, saka sa isip ko na eto na po may espiritu na po nakamtan sa pagkatao ko. Kaya lang po dumating din po sa point na para pong ayun po nanghina po ako sa espiritu na muli po naaagaw po muli ako ng sanlibutan. Ayun po na noon po talaga pong nalumbay po ako para pong nalugmok po ako sa mga hindi marapat na damdamin bilang pagkatao. Ganun po hanggang po sa umaten po ako ulit, tapos nakikinig po ako ng mga mensahe ni Apo, tapos nagpapabless po ako. Ayun po, nagpupuri po ako sa Ama kasi pinaliwanag niya po muli yung isip ko na ginamit niya po yung mga alagad po na nagbibless po dito sa harapan, na totoong-totoo nga po talaga na wala pong pagkabula yung mga tinuturan po ng mga ginagamit na alagad po. Yung po na sa tuwing pipila po ako, malayo pa po ako siguro mga 3 po, ganun, 3 pa po bago po ako. Dumudulog na po ako kung ano po yung gusto kong mabatid po sa mga tanong kay mga masagot po. Purihin po yung Ama kasi kung ano po talaga yung tanong ko, siya pong sagot. Na bibigyan ko po kayo ng isang halimbawa na sabi ko, Ama, bakit po may mga taong gano'n na ang hirap unawain, ang hirap intindihin po. Tapos nung pagpila ko po kay Tita Marisa po yan, sinabi niya po na, anak, hindi marapat ang ganyang katanungan sa isip mo, na hindi marapat na maghanap ka ng pagmamahal sa kapwa, kundi ang hanapin mo yung pagmamahal ng Diyos. Ganun po. Tapos bago pa po yun nung gabi po na yun, nakaupo po ako sa labas ng bahay po nasa baliwag po na siguro po andun nung damdamin pagkatao na nalulungkot po ako, naiiyak po ako, na hindi ko po nananaig po yung kaisipang tao ko na lungkot po, ganun po. Tapos po hanggang sa naglakad na lang po ako kasi magpapaload po ako. Tapos siguro po kaparaanan po yun ng Ama na akala ko po wala na po akong load, pero nagpunta po ako sa tindahan. Tapos ayun po, naikot ko po yung nakailang tindahan po ako, pero wala po ako nakitang tindahan. Hanggang sa maya-maya po meron pong nagsalita sa isip ko na sabi po kilala mo ba ako? Umupo po ako, sabi, kilala mo ba ang Diyos mo? Sabi ko, opo. Tapos sinabi po niya sa isip ko na, kung tunay mo ang kilala, bakit kang maghahanap ng mahal sa kapwa mo? Di bagat ako ang kalahatan sa buhay mo? Yun po, kaya po talaga pong galak na galak po ako na sa tuwing meron po akong mga pagdadalisay, lagi po akong nagiging matatag dahil po sa Diyos na sinasabi nga po ng Banal na Espiritu, kung ano po yung kahinaan mo, siya pong maging katatagan mo. Yun po, na nagpapasalamat po ako sa Kanya na hindi niya po ako pinababayaan, hindi niya po ako iniiwan, pati po yung pamilya ko na di po kami nagkakaroon ng karamdaman, ganun po. Kaya po, sobra pong ang dami-dami pong blessing na pinagkaloob niya sa akin. Yun po, yun lamang, maraming salamat. Maraming salamat, anak. Mapalad ka. Panatilihin mo ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa katauhan mo upang patuloy mo maramdaman na higit pa dyan ang maibibigay ng ating Panginoon. Ang susunod na tatawagin ko ay isang alagad, si kapatid na J.R. Cao. Ihuhuli ko na po si Tita Doris. Palakpakan po natin ng buhay na Diyos. Isang panibagong taon po sa inyong lahat, panibagong taon na pinagkaloob sa atin lahat ng Panginoon. Na masasabi ko po sa ngayon, pasalamatan ng Diyos na buhay sapagkat
talagang nadadama ko po yung bagong taon na punong-puno ng biyaya, punong-puno ng may pakikibaka sa bilang alagad, may pakikibaka sa paglilingkod sa Kanya. Talagang maibabahagi ko po yung bagay na gusto ko pong pasalamatan sa Panginoon. Yung pong mga bagay na hiniling ko na ipinagkaloob niya noong nakaraang taon na talagang binigyan niya ng katugunan. Yung pong ibinahagi ko na talagang buhay na buhay ang Diyos sapagkat pinagtagpo-tagpo kaming magkakapatid. Talaga pong ang malayong-malayo po ang tao sa banal na espiritu sapagkat naganap po nga yung sa panahon ng pagsasama-sama ay kaakibat yung panahon ng pagdinilay na kung saan po ba yung pong mga kapatid natin na hindi ganap sa ganitong gawain sa banal na espiritong ating nadadama sa dakong ito, talagang nakakalumbay sapagkat yung po palang kasiyahang pantao, pansandalian lang. Yung oras lang na yon, bukas wala na. Subalit ang kasiyahang sa banal na espiritu, kapag po dala-dala natin, mawala man yung araw na yon, nandun pa rin po yun. Kaya talaga pong napakabuti ng Diyos sapagkat sana patuloy tayong manahan, patuloy tayong sumunod, patuloy tayong tumugon sa panawagan ng banal na espiritu sa dakong ito, sa katauhan ng mahal na Apo Kunching, sapagkat dito sa panibagong taong ito, sa pagninilay sa sarili ko, dito po tayo kuhuhugot at kukuha ng pundasyon upang ang lahat na hindi natin batid na pagsubok, dito na tayo pinatitibay sapagkat wala nga po nakababatid kundi ang Ama. Ano ba ang magaganap sa taong ito? Siya lamang po at wala pong matalinong tao na makababatid nito, kaya sa Kanya tayo kukuha ng kakayanan. Sa Kanya tayo hugot ng kakayanan sa pamamagitan ng banal na espiritu. Kaya po tayo, kung tayo po may mga sa batid ko po na nadadama ko na ang bawat isa sa atin may ligaya at may dalahin. Kaya po sa oras na ito, kung aangkinin po natin yung ipapahayag ng banal na espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Kunching, yun na po, doon na po tayo kukuha ng lakas at pundasyon. Kagaya nga po na sinasabi ko po, hindi po balakid sa isang tao yung kung magkaminsan yung kawalan, hindi po balakid sa buhay ng isang tao yun. Sabi nga ni kapatid, yun po ay isang pagtitibay lamang kung talagang kilala mo ang Diyos, sapagkat sabi nga, ang sino mang anak niya na nagiging tapat sa Kanya at sumusunod sa tumatalima sa Kanya, talaga pong hindi niya pababayaan. Yun po ang katotohanan. Sapagkat ang banal na espiritu ang kagalakan, ang banal na espiritu po ang kapayapaan, na yun po natamo ko sa dakong ito na talagang ipinamumuhay ko sa kabila po ng kung magkaminsan nga po wala, kung magkaminsan sagana, yun po ang Diyos. Ganyan po siya magbigay. At diyan po tayo sinusubukan. Kaya mapalad po tayong lahat na hindi po tayo nasusubukan sa kabila ng pagsubok. Sapagkat doon sa kabila ng pagsubok, kapag nahulagpasan natin, talagang madadama naman natin yung kagalakan na bakit nahulagpasan natin yun sa pamamagitan niya na siya gumagabay. Diyos na hindi natin nakikita sa dakong ito, subalit Diyos na nagpapadama sa atin. Atin lang siyang sa tuwi na isipin at sa tuwi na sa puso natin, lagi natin siyang ilagay para kung sa oras ng kahinaan, maging malakas tayo. Kaya po, salamat po sa pagkakataong ito sa Panginoon. Kaya po Kunching sa patuloy na pagsasakripisyo niya sa upang makahango ng kagaya natin na kuminsan nagkakaroon tayo ng pasanin na sa kung isipin natin hindi natin kaya, pero sa Diyos talaga pong kayang-kaya. Kaya salamat sa katatagan sapagkat doon sa binigay na katatagan ng Diyos, walang bagabag sa kabila ng pinapahintulutan ng karamdaman, subalit manaka lamang at ang nagpapagaling ang banal na espiritu sa ating isipan, sa ating pagtanggap. Kaya po yung huli ko pong sasabihin yung pong mga may karamdaman,
hingin po natin yung kalinga ng Diyos. Labanan natin sa katawan natin kung anong nararamdaman natin, sapagkat alam kong kapag ang Diyos ang kumilos at nagbigay at tinulungan natin bilang sa sarili natin, talaga pong ibibigay niya. Subalit yung ilulugmok natin ang katawan natin, hihingi tayo ng kalinga ng kapwa natin, bali wala po yun, kundi sarili natin at ang Diyos. Yun po ang magbibigay. Magandang umaga pong muli. Maraming salamat, mahal na kapatid. Tunay ngang purihin natin ating Panginoon at nawa sa bawat pandama na ating nadarama, hindi lang natin dadamhin na nadarama, kundi gumawa din po tayo ng nakakadama at nakadarama ang ating Panginoon. Amen po ba yun? Para lalong hindi natin malimutan. At yung nadarama natin na totoo, kapag ginawa natin sa ating kapwa, makikita natin totoo yun. Ngayon tatawagin ko po si kapatid na Dory de la Cruz. De la Cruz Buko. Buhay ang Diyos. Happy New Year, everyone. Talakpan natin ang buhay na Diyos. Mami, ayoko ng Dory. Gusto ko matulog na Isidora. Yung mabantot na pangalan. Kasi mabango siya sa Divine Mercy. Isidora ang pangalan ko. Hi mga taga-internet. Happy New Year po sa inyong lahat. Lalong-lalo na po kay Mami. Mami, alam kong nanonood ka. Gumaganda po ba ako? Gusto niyo bang malaman kung anong sikreto ko? Iano ko po sa inyo kung anong sikreto ko, bakit ako gumanda. Amen po ba? Abay, kulang isang buwan po akong walang katulong. Nag-alaga po ako ng 7 aso, may 3 tuta pa. Ngayon po, may interpretasyon ako dun eh. Yung 7 aso ko, siyempre po, sabi ko, 7 angels yun. Kasi pinapakinabangan ko yung mga aso na yon. Magkano ang isang tuta ng poodle? Siyempre may halaga.